Samantala, binisita naman ni Pangulong Aquino ang Capiz upang alamin ang pinsalang idinulot doon ng bagyong Yolanda. Sa nasabing pagbisita, pinapurihan ng Pangulo ang mga opisyal ng nasabing lugar dahil sa kanilang ginawang paghahanda sa bagyo na nagresulta sa mababang bilang ng mga biktima ng kalamidad. Binigyang diin din ng Pangulo na kailangan maibalik agad ang serbisyo ng kuryente at linya ng komunikasyon sa mga apektadong lugar. Si Elena Luna ang ating tagapagbalita. Bandang alas 4 ng hapon, dumating si Pangulong Aquino sa lalawigan ng Capiz matapos manggaling sa pagbisita sa Leyte. Agad siyang dumiretso sa Barangay Culasi sa Rojas City kung saan kinumusta niya ang mga residente doon at namahagi ng relief goods. Ang Culasi Elementary School ang pansamantalang tinutuluyan ng 478 na pamilya o halos 2,400 katao na apektado ng bagyong Yolanda. Ang bayan ng Culasi sa mahigpit na binayo ng bagyo. Batay sa tala ng Provincial Disaster Risk Reduction Management Council, 12 ang nasawi, 30 ang sugatan habang 10 ang nawawala sa lalawigan ng Capiz. Magkaganon man, pinuri ni Pangulong Aquino ang lokal na pamahalaan sa pamumuno ni Capiz Governor Victor Tanco Sr. sa naging paghahandaan nila na nagresulta sa mababang bilang ng mga nasawi at nasugatan sa bagyo. Nakikita naman ho niya maraming paninim dito. So dito naka-DSWD, sisurod na mabigyan ho lahat ng mga kailangan nyo. Magkailangan natin magpulong ni Governor ngayon para malaman yung pinsala dito sa Capiz at dito sa Rojas City. Kailangan nyo malaman ang problema para tama yung solusyon. Kaya tanong ko po ngayon, panita sa kuryente, kailan ba kung nagkaroon na assessment, may briefing na ho, tapos ito. Yung tubig, may problema ko sa tubig ngayon, pero hindi makakuha tayo. Habang papunta sa evacuation center, nasaksihan ni Pangulong Aquino ang naging lakas ng bagyo na nagpatumba sa mga puno kasama na ang mga poste ng kuryente. Sa pagbisita ng Pangulo, nalaman niyang putol ang linya ng kuryente sa lalawigan at wala ring komunikasyon dahil napabagsak ng malakas na hangin ng ilang cell sites. Binigyang din ng Pangulo na ibalik agad ang serbisyo ng kuryente at linya ng komunikasyon sa lugar. Hindi naging katanggap-tanggap sa Pangulo ang tugon ng isang opisyal na aabuti ng 3 buwan bago ganap na maibalik sa lalawigan ng Capiz ang serbisyo ng kuryente. Direktiba ng Pangulo na ayusin ito sa loob ng 1 buwan. Inalam din ng Pangulo ang iba pang pangangailangan ng lalawigan na determinadong bumangon agad mula sa hagupit ng bagyo. So, paso kayo, kumalma tayo, buti, papag-report natin ko, konti ang namatay na hindi nata, kung anong nandadarin ng siguro ng panahanda ng ating mga puting umpasan. Pagpagtulungan sa ating national government agency. So, pipilitin natin maibalik ang kondisyon nyo sa lalong madaling panahon. Malaki ho, may tutulong nyo para makuha natin yung impormasyon na kailangan para matugunan yung pakakailangan nyo sa lalong madaling panahon. Paso kayo, gobyerno, sinalaga para halagaan kayo lahat. Makipag-ulayan po tayo, may Governor Tanco, may Mayor Rigel, para mapabilis yung pandali na tulong po para sa lahat at maibalik kayo sa normal. Nauna nang sinabi ng Pangulo na may 16 na bilyong pisong savings ang na magagamit para tulungan ang mga biktima ng kalamidad. Nabanggit rin ng Pangulo ang mga ibinigay na pledges mula sa international community gaya ng mga bansang Israel at New Zealand. Para sa Telebisyon ng Bayan, Elena Luna.